Sa likod ng mahabang kalsadang paikot-ikot sa kabundukan ng Rizal, tatagpuan ang isang lugar na puno ng sikreto ng kalikasan, mga kuweba na tila may kwento ng nakaraan. Ay, ganda! So, ganda. Mga ilog na sobrang linaw at malamig sa pakiramdam. At ang mga daan, bawat liko, parang cinematic na eksena sa pelikula. Welcome sa Tanay Rizal, ang lugar kung saan sabay mong mararanasan ang adventure, katahimikan at ganda ng kalikasan. Sa aming paghahanap ng magandang spot dito sa Tanay Rizal, ay dito kami napadpad sa lugar na kakaiba at kapanapanabik. Tara at samahan niyo po kami sa aming adventure dito sa Tanay Rizal. Dito na tayo sa papasok ng Antipolo City. Ayan, dito Antipolo City Hall, Antipolo Cathedral. Tapos dito sa diretso na to, papunta ng Marilake Highway yan. So ayan, nandito na tayo sa SM Center Antipolo Town. So dito medyo lumalapad na yung kalsada. Ayan oh. Itong daan na to, ito, pag nakikita ko itong daan na to, bilib na bilib talaga. Ayun, dito tayo. Ang ganda ng view dito, no? Ayan, so dito yung Providence Memorial Park din dito sa may gilid niya. Ang kwento tungkol sa malapad na kalsada sa tabi ng Providence Memorial Park ay konektado ito sa dating plano ng urban development at pagpapaluwag ng trapiko sa bahagi ng Antipolo at Marikina. Ba, ilang lane yan? Parang 4 na lane. Wow. And guys, dito sa part na to, ang ganda na talaga ng kalsada niya. Ayan. Sarap. Sarap pag-rides. Ito yung Boso-Boso Shell. Ayan, maraming riders dyan. Ayan, mga meeting place ng mga motor riders. Hello, ang dami nila. Bikers, puro mga uphill yan. Ang galing nila, no? So dito guys, medyo ingat-ingat na tayo dito kasi dito na yung mga ang bibilis magpatakbo ng mga motor. Dito yung kadalasan nagkakaroon ng mga aksidente. Ayan. Isa sa pinakamagandang riding destination sa Pilipinas, ang Marilake Highway. Mahabang kurbada, malamig na hangin at napakagandang view ng kabundukan ng Rizal. Pero sa likod ng gandang ito, may mga kwento rin ng aksidente at panganib. Maraming riders ang naaaksidente dahil sa sobrang bilis, dangerous overtaking. Ayon sa mga ulat, naging kilala pa ang ilang bahagi nito bilang Devil's Corner dahil sa dami ng crash incidents. Kaya habang ini-enjoy natin ang ganda ng Marilake, tandaan natin na hindi racetrack ang kalsada. Mas solid pa rin ang rides kapag ligtas ang ating pag-uwi. Ito yung maraming namimiti. Alis na tayo dito sa Big C, delikado. Ito na yung Devil's Corner naman talab. Ito yung mga madalas bibilis magpatakbo. Okay. Ito po, chill lang siya. Kita mo? Ha? Yun ang pangalan natin. Buko. Huwag yung may gatas. So yan guys, dito tayo kakain sa Adriel's Paris Mami and Eatery. So dito, go to Batangas at 80 lang with drinks. Along Marilake lang siya. Pait. Grabe.
Guys, dito kami kumain sa Adrian's Paris Mami. Dito lang sa highway lang siya ng Marilao. Tapos affordable yung ano nila dito. Budget meal talaga. Lagpas kayo ng Lagpas kayo ng Ihaw House. Dito lang sa may bandang baba. Meron dito paresyan. 80 lang, tapos dito lang ng kanin. Tapos may drinks pa. Okay guys, tapos na kami kumain. Bali, napagpasya namin. Dito kami pupunta sa Kalinawan Riverside. From here 23 minutes. Kaya let's go. Falls. Uy, grabe oh. Uy, dami nila. Grabe. Another big scene. Ayan o, to Daranak Falls. Kasi yung Daranak tsaka yung Kalinawan, isa lang yung way. Mauuna yung Kalinawan bago Daranak. Okay. Malapit na tayo sa entrada ng Daranak Falls. Mga ilang minuto lang ang layo nito sa mismong papasok sa Daranak Falls. Kalinawan. At dito, may mga signage na mga resort na pwede nyong puntahan. Nandyan ang Paglitaw, Kalinawan Riverside at Ice Forest. Yan, dito tayo. Okay. Dito, medyo rough road na yung daan. Dito yata yung natin. Icy Forest papunta dito sa kaliwa. Yung Paglitaw, dito rin yung Paglitaw. Yung Kalinawan Cave dito kaliwa. Hello po. Ayan, dito tayo. Along the way nga ay nadaanan namin ang grupong ito na nagrarapel sa gilid lang ng tulay. Ano yan kuya, may rappel? Nagra-rappelling? Ah. Saan na siya? Ay, tapos na! Ito. Si Sir. Ayan si Sir, oh. Bilis mo ka baba. Baba. Ayan na. Medyo mataas-taas din to. Yan. Okay, galing niya. Okay boss, thank you. Wala, hindi ako pwede. Hindi sa pati. Siguro malamig. Ganyan lang pala yung ice ito. Sorry. Kala ko yung man-made lang pala. Ito mga Lagoon, the Hidden Paradise. Kalinawan. Ano ba nagugulo ng Welcome to Kalinawan Hidden Lagoon. Ito nga yun Kalinawan Lab eh. Kalinawan Hidden Lagoon. Nakadikit sa puno pala yung chapel. Puro na pala dito, puro bato ng tawag nun. Puro mga malalaking bato. Ayan, ito yung lab, Kalinawan Cave. Ayan. Kalinawan. Sa bandang unahan naman, madadaanan mo ang Kalinawan Cave at maraming mga turista ang sumusubok pasukin ng kuweba. Gusto mo lab? Try natin. Pasok tayo dyan sa... Medyo rough road lang yung daan dito talaga. Medyo rough road lang. Ito na yung Paglitaw. Sa hindi naman kalayuan, narating namin ang Paglitaw. Pero sa hindi inaasahan, inabutan kami ng cut-off nila. Kaya hindi kami nakapasok. Ano lang kami ma'am, day tour. So try natin dito sa ibang paliguan. Inabuti na lang namin na humanap ng ibang place. Ang hindi namin alam, meron palang ilog sa ibaba ng Kalinawan Cave. Ito ang Kalinawan Riverside. Boss, may iba pa bang paliguan dito na ano? Sa Kalinawan Cave. Kalinawan?
Makakaligo kami doon? Rally water yan. Rally water. Hindi, sa loob ng cave? Sa baba. Sa baba? Okay. Iwan yung motor. Lakad lang. Okay. Thank you, sir. Thank you po. Ayun, dito tayo sa Kalinawan. Meron din pala dito sa Kalinawan. Hello po, magandang hapon. Ma'am, saan po kami pwedeng maligo yung ilog na Kalinawan Riverside? Dito po. Magkano po ang entrance? Pagdating namin dito, meron lang silang entrance fee na 50 pesos at parking fee na 20 pesos. Sa kayo, ang dami ng tao, hindi ko pa alam kung gano'n pa rin kalinaw. Pero running water naman. Pagkatapos namin magbayad ay agad na kaming bumaba para makita ang Kalinawan Riverside. At nagulat kami na dito pala sa dadaanan namin ang exit na mga pumapasok sa Kalinawan Cave. Ano pangalan ng cave niyan, sir? Kalinawan, sir. Kalinawan Cave? Kalinawan Cave. Doon pa rin? Yan po yung entrance, ito po yung exit. Nagpaalam kami sa tour guide na baka pwedeng silipin ang exit ng cave at ito ang tumambad sa amin. Ay, ganda! So, ito yung Kalinawan Cave. So, dito yung exit. Isang napakagandang lagusan na hindi mo akalain na meron pala dito sa Tanay Rizal. Mahilig ako sa adventure, kaya kapag nakakakita ako ng mga lugar na kakaiba sa aking paningin, mabilis akong namamangha sa mga ito. Ang Kalinawan Cave ay isa sa mga pinakasikat na kuweba sa bayan ng Tanay Rizal. Bukod sa ganda nitong tanawin at malamig sa loob ng kuweba, ay makulay din itong kasaysayan at alamat. Ang salitang Kalinawan ay mula raw sa salitang linaw. Dahil malinaw at malamig ang tubig na dumadaloy sa loob ng kuweba. Noon pa man, nagsisilbi itong pahingahan at taguan ng mga tao dahil presko at ligtas ang lugar. Ayon sa mga kwento ng matatanda sa Tanay, ginagamit ang kuweba bilang taguan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Hapon dahil malawak at maraming lagusan ang kuweba. Naging ligtas itong kublihan ng mga gerilya at sibilyan. May mga bahagi rin ng kuweba na sinasabing pinagtataguan umano ng mga revolusyonaryo noong panahon ng Kastila. Dahil dito, itinuturing itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Rizal. So, yun, nagpicture lang kami dito sa may labasan ng cave sa Kalinawan Cave. River. Parang river lang. So, meron siyang trekking mula dun sa taas hanggang pagbaba. Mula dito sa taas ng Kalinawan Cave ay kinakailangan niyong bumaba at mag-trek ng halos 10 minutong paglalakad. At dahil Sunday ngayon, expected na namin na maraming mga naliligo sa lugar. May mga nakasalubong din kaming mga galing na ng ilog. Sa kanilang paglalakad, parang nararamdaman ko medyo malayo pa ang aming lalakarin. Ang daming tao na. Daming tao. Narinig nyo ba yun, guys? Ang daming tao for sure. May nagbibideo kita. At mula dito, maririnig mo ang mga taong naghihiyawan. Senyalis na malapit ka na sa mismong ilog. Nang marating namin ang lugar, ay naghanap na kami ng pwesto para lagyan ng aming mga gamit. Hindi na kami naligo dahil sa dami ng mga naliligo ngayong araw, medyo lumabo na ang tubig. Pero ang sabi ng mga tour guide, the best time pumunta dito ay weekdays para malinaw ang tubig. Sinubukan ko ding maglakad hanggang sa kabilang pwesto at dito mas maraming naliligo.
Wakas sa kanilang mga muka ang saya habang naliligo sa ilog. Dahil sa tindi ng init ngayon, ito ang solusyon para maibsan ang init na nararamdaman. Sa bawat agos ng ilog, dala nito ang kwento ng kalikasan at buhay ng mga taong umaasa dito. Tahimik man itong dumadaloy, may mensahe itong paalala na habang inaalagaan natin ang kalikasan, inaalagaan din natin ang ating kinabukasan. Ito ang kwento ng ilog na patuloy na umaagos at patuloy na nagbibigay buhay. Ako po inyong dakilang tambiyahero. Hanggang sa susunod na adventure. Hanggang sa muli. Paalam!